Hay, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, ang ganda ng ating tatalakayin ngayong umaga. At alam ko na lahat kayo ay makaka-relate dito mga kasawi sa ating topic ngayong umaga. Ano ang tatlong rason na bakit kapag empleyado ka ay hindi ka yumayaman kahit matagal ka na sa trabaho mo mga kasawi? Ang una nating rason mga kasawi is maliit ang sahod. Alam nyo ba mga kasawi, kapag once na ikaw ay isa kang empleyado mga kasawi, ay hindi talaga may chance na yumayaman ka. Kasi hindi naman tumataas yung sahod mo. Kumbaga andun pa rin tayo sa minimums. Kumbaga in short mga kasawi, kapag ito ay tumataas ay hindi pa rin sapat ito sa pangailangan na ating pamilya. Kumbaga mas malaki pa yung expenses natin kumpara sa sahod natin. Kaya kahit ugod-ugod ka na sa trabaho mo ay wala kang chance na yumayaman or yayaman mga kasawi. Kasi nga dahil ganito talaga yung circle ng buhay mo. Paulit-ulit lang. Nagtatrabaho tayo para sa mga bills. Nagtatrabaho tayo para sa pangailangan ng ating pamilya. In the ending, wala kang naiipon kasi ang liit ng sahod mo mga kasawi. Ayan yung ating rason mga kasawi. Ang pangalawa natin mga kasawi ay syempre wala kang extra income na pinagkukunan mga kasawi. Syempre kapag once na isa ka empleyado mga kasawi ay normal naman ito na nakapokus tayo sa ating mga trabaho. Syempre sa bawat araw 8 hours yung nilalaan natin sa ating trabaho mga kasawi. Wala ka ng chance na magkaroon pa ng extra income na pagkukunan kasi dahil doon ka lang nakapokus. Syempre normal naman na ito na dahil sila yung nagpapasahod sa'yo. Normal na yung dedicated mo sa trabaho mo, ibibigay mo talaga, 'di ba? Unlike sa mga nagbi-business talaga mga kasawi, is talagang may chance sila na yumayaman sila. Kaya kung mapapansin mo, 'di ba, mas maraming yumayaman na mga nagbi-business kumpara sa mga empleyado. Kasi ang empleyado ay yung pa rin yung sahod nila, tataas man ito ng 30 pesos, 20 pesos, pero ang expenses napakalaki nito. Kung ipagsama nito mga kasawi, ay negative pa ito sa kanilang kinikita sa sahod nila. Merong business mga kasawi is malaki yung income nila. Syempre kapag once na patok yung negosyo nila, kahit ito ay hindi inaabot ng 1 taon mga kasawi, is malaki talaga yung masisave nilang pera dahil pumatok yung kanilang mga business. Hindi kagaya ng mga empleyado. So yan lang yung ating pangalawang rason mga kasawi. Ang pangatlo natin mga kasawi is malaki ang pamilya mo. Alam mo ba kapag ka sa isang tahanan, dalawa yung nagtatrabaho, pagpalagay natin mga kasawi, nanay at tatay, may 7 anak, ayan, paglaki ng pamilya, paglaki ng gastusin, paglaki ng pamilya, paglaki ng pangangailangan nito. Syempre, kailangan mong matugunan ito, pero sasapat ba yung sahod mo? Kung wala kang source of income, salary lang yung inaasahan mo, ang mangyayari, lubog ka sa utang. Utang dito, utang doon. So, ang ending, wala pa yung sahod mo, ay marami ka ng pagbabayaran. Kasi nga, lubog ka na sa utang dahil nga sa paglaki ng pamilya mo makasawi. 'Di ba? Kasi tatandaan mo, kapag laki ng pamilya mo, paglaki din ng konsumo mo sa bawat araw-araw mga kasawi. So, ayan yung ating pangatlong rason. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito mga kasawi. Kung ikaw ay isang empleyado, ayan, tatanungin mo sa iyong sarili, napakatagal mo na nagsiservisyo pero hindi ka pa rin nakakaahon sa kahirapan. Mas magandang sumubok ka ng ibang paraan. Magnegosyo ka, huwag kang matakot na subukin ang hindi mo kaya. Kasi sa magitan nito is meron kang chance na magbago yung buhay mo. Alam mo ba, maganda yan mga kasawi, na minsan kailangan mong umalis sa isang trabaho mo na alam mong hindi ka naman umuusad, na alam mong hindi ka rin yumayaman or umaangat, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, ang pag-angat ng tao or pagyaman ng isang tao ay nasa tamang proseso yan. At ikaw din ang magdadala nito. So kung alam mo na ilang taong ka nagtrabaho at hindi ka pa rin umaangat, ganun pa rin yung buhay mo, ay ito na yung chance mo na bago ang isip mo mga kasawi.
Kailangan mag-isip ka ng paraan na ikaw ay yumaman, na ikaw ay umusad ang buhay mo at higit sa lahat makaahon ka sa kahirapan. Kasi hindi pa huli ang lahat para umasenso ang bawat tao. 'Di ba? Huwag kang matakot na subukin ang negosyo mga kasawi. Kasi normal naman talaga sa business na merong nalulugi. Pero huwag mong tigilan ito kasi hanggang sa huli ay aasenso ka rin at makikilala ka rin bilang negosyante. 'Di ba? Kanya-kanyang panahon lang yan mga kasawi. So yan lang yung aking advice sa topic na ito mga kasawi. Maraming salamat sa patuloy na pagsusuporta ninyo sa akin, sa walang sawang pag-share, pag-comment at pagre-react. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. At reminders ko lang pala mga kasawi, sa mga nag-PPM sa akin, ayan. Lagi niyong tatandaan kung hindi ko man nababasa ang inyong message ay hindi ibig sabihin nun na snub ako. Na hindi ko kayo pinapansin kasi ang dami ko rin pong ginagawa. At higit sa lahat mga kasabi, hindi lang naman kayo isa ang nagme-message sa akin. Sobrang dami po. Sa bawat araw, halos nasa 300 ang naghingi sa akin ng advice. So, minsan nakapagbigay ako ng advice sa mga tao. Pero, syempre, yung iba naman ay hindi ko kaagad nare-replyan. Pero, hindi nangungulugan nito na snap ang inyong advisor. Sana po, maintindihan nyo ang aking sitwasyon. So, yan lang yun po ang aking sinasabi sa inyo mga kasawi. Mahal ko kayo. Bye mga kasawi!